Hello everyone and hello Aries. Itong general reading ay para sa June 2026. Kukuha tayo ng cards para sa iyo with additional advice cards na gustong iparating ng universe. Ang goal natin ay magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ng subscribe para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hula Juan. Thank you sa pag-subscribe. Aries, initial impressions muna tayo. Ramdam dito na madami ka talagang kayang gawin. Pero sa ngayon, para kang bumalik sa simula. Parang may mabigat kang pinagdadaanan pero ito rin yung magtutulak sa iyo na kailangan mong makipagtulungan sa iba para makaangat at makaalis ka dyan sa kinalalagyan mo ngayon. May mga bagong pagkakataon na kumakatok sa pinto mo. Pero ang tanong, handa ka na bang buksan ito? Kailangan mong magtiwala ng buo at bitawan yung mga ilusyon na ginawa mo sa sarili mo para makita mo ang totoong daan palabas. You have the magician here. Dati, nasa kamay mo ang lahat ng gamit at talento para magtagumpay. Alam mo sa sarili mo na kaya mong gawin ang kahit ano basta't pagtuunan mo ng pansin. Parang magic lang, lahat ng hawakan mo noon nagiging posible dahil sa galing mo. Pero siguro sa sobrang bilib mo sa sarili mo, nakalimutan mo na baka kailangan mo rin ng tulong mula sa iba. Masaya ang pakiramdam kapag alam mong ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Pero minsan ang pagiging magician ay nakakapagod din dahil feeling mo kailangan mong gawin lahat mag-isa. Ngayon, tinitingnan mo ang nakaraan mo at nakikita mo na kahit gaano kakagaling, may mga bagay na hindi lang nadadaan sa bilis ng kamay. Ang galing mo noon ang naging pundasyon mo pero kailangan mo na ng mas matibay at bagong strategy para sa mga pagbabago sa kasalukuyan. You have the Ten of Swords. Sa totoo lang, medyo mabigat ang nararamdaman mo ngayon, Aries. Para kang sagad na sa pagod o talo. Yung Ten of Swords ay simbolo ng katapusan ng isang masakit na cycle. Kaya huwag kang magtaka kung bakit pakiramdam mo ay parang wala ka nang maibubuga o sobrang bigat ng pasan mo. Pero alam mo, Aries, ang maganda sa card na ito. Ibig sabihin ay wala na itong itutuloy pa kundi paitaas. Naaabot mo na ang pinakailalim ng hirap kaya wala nang ibang direksyon kundi ang bumangon muli at magsimula ng bagong kabanata. Kailangan itong mangyari para tuluyan mo nang mabitawan ang mga bagay na hindi naman talaga nakakatulong sa'yo. Huwag kang matakot na aminin na kailangan mo muna ng pahinga para makabawi ng lakas. Hindi ibig sabihin ito na sumuko ka na habang buhay. Kailangan mo lang ng talagang itigil ang paglaban sa mga sitwasyong tapos na. Hayaan mo munang maghilom ang mga sugat mo bago ka sumabak ulit. You have the Three of Pentacles here. Aries, dito papasok yung sinasabi ko na kailangan mong makipagtulungan sa mga tao sa paligid mo. May energy na naghihintay sa'yo kung saan ang pag-uusap at teamwork ang magiging susi para sa susunod mong malaking hakbang. Hindi mo na kailangang solohin ang lahat ng problema, Aries. May mga tao sa paligid mo na handang tumulong at may mga kakayahan na wala ka. Kaya huwag kang mahiya na gamitin itong mga tulong nila. Ang potential mo ngayon sa June na to ay nakadepende sa kung gaano kakahanda na makinig sa opinyon ng iba at bumuo ng isang matibay na plano kasama ang grupo mo. Kapag pinagsama-sama niyo ang galing ninyo, makakabuo kayo ng isang bagay na talagang pangmatagalan at quality. Ito yung energy ng pagtatrabaho ng maayos at pagkilala sa galing ng bawat isa para maabot ang isang layunin na makikinabang ang lahat. You have the Ace of Pentacles. Ang payo sa iyo dito, huwag mong palampasin ang mga bagong pagkakataon na darating sa iyo, lalo na
yung may kinalaman sa trabaho o pera. Ang Ace of Pentacles ay isang regalo mula sa universe na nagsasabing, heto na ang tsansa mo para magkaroon ng bago at matatag na simula. Mag-focus ka sa kung ano ang totoo at practical na solusyon sa mga problema mo ngayon. Huwag kang lumipad sa kung ano-anong plano na walang basehan. Tignan mo kung ano ang nasa harap mo. At doon ka mag-umpisang mag-build. Itanim mo ang binhi ngayon para sa masaganang kinabukasan. Ang pinaka-importante sa lahat, magtiwala ka na deserve mo ang kasaganaan na ito. Minsan kasi tayo mismo ang humaharang sa sarili nating swerte dahil sa takot o mga duda. Tanggapin mo ang anumang alok na tulong o bagong project dahil ito ang magiging stepping stone mo. You have the reversed Three of Cups. Kung hindi ka mag-iingat o kung masyado kang magiging makasarili, baka mauwi ito sa hindi pagkakaunawaan sa ibang tao. Ang baliktad na card na ito ay isang babala na baka ma-exclude ka o pakiramdam mo ay hindi ka nabilong sa mga selebrasyon sa paligid mo. Maaaring may mga celebration na hindi magiging ganun kasaya dahil may mga nakatagong issue na hindi nalinaw noon pa. Pwede ring ma-overwhelm ka sa social life mo hanggang sa makalimutan mo na ang mga totoong priorities mo sa trabaho at sa sarili mong paglago. Kaya naman, balanse ang kailangan mong gawin para maging maayos ang lahat. Huwag mong hayaan na ang sobrang emosyon ang manaig sa'yo. Siguraduhin mo na ang pakikipag-ugnayan mo sa iba ay tapat at hindi pilit para maiwasan mo ang anumang drama sa dulo ng buwan. Please subscribe, like, and huwag kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. Advice cards na tayo. Ang unang advice card ay God is your source. Sinasabi nito na ang lahat ng kailangan mo ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. At ang pananampalataya mo ang magbubukas ng pinto para matanggap mo ito. Sa Kanya, walang limitasyon. Kaya huwag kang matakot na maubusan habang nagsisimula ka ulit mula sa ibaba. Laging may sapat para sa lahat. Ang pangalawang advice card ay pay yourself first. Mahalagang ituring mo ang sarili mo bilang pinaka-importanteng obligasyon pagdating sa pera. Magtabi ka ng bahagi ng iyong kita tuwing sasahod ka. Ang ganitong pagmamahal sa sarili ay magsisilbing seguridad mo para sa kasalukuyan at sa iyong kinabukasan. Lalo na may bagong Ace of Pentacles na opportunity na paparating. Ang pangatlong advice card ay truth. Kapag ang lahat ng ginagawa mo, pati na ang pagsasalita, ay inaalay mo sa mas mataas na kapangyarihan, malalaman mo kung kailan dapat magsalita at kailan dapat manahimik. Ang iyong mga salita ay magmumula sa kapayapaan at hindi sa takot. Kaya hayaan mong ang kabutihan ang manguna sa bawat pakipag-ugnayan mo sa iyong team. Ang pang-apat na advice card ay aging. Ipinapaalala nito na ang pag-ibig ay walang hanggan-hanggat at hindi nalilimitahan ng edad o ng panahon. Huwag mong isipin na nahuli na ang lahat. Ikaw ay puno ng saya, energy, at kagandahan. Isa kang daluyan ng banal na lakas. I-enjoy mo ang bawat sandali ng iyong pagbabago nang walang pag-aalinlangan sa iyong kakayahan. Ang panlimang advice card ay Goose, Inner Knowing. Ikaw ay isang matapang na manlalakbay at alam ng iyong kaluluwa ang tamang daan patungo sa iyong destiny. Magtiwala ka sa iyong sarili dahil maaabot mo ang iyong destinasyon. May mga tapat na kaibigang nakasuporta sa iyo. Huwag kang mag-alala dahil ikaw ay pinagpala at panahon na para hayaan mo ang sarili mong lumipad paitaas. At ang huli, ang pang-anim na advice card ay Frog Prosperity.
Bitawan mo na ang iyong nakaraan at yakapin ang mga pagbabagong dumarating dahil ang mga bagong oportunidad ay abot kamay mo na. Tumalon ka na sa bagong araw na ito ng may kagalakan sa puso. Ang kasaganaan at magandang kapalaran ay naghihintay na sa'yo. Kaya huwag kang matakot na iwanan ang Ten of Swords na bigat ng kahapon. Ngayon, kukuha tayo ng 3 cards. Mamimili ka lang ng isa. Mag-isip ka ng isang issue sa buhay mo na may katanungan ka. Wala itong explanation, pero ikaw na mismo ang magbabasa. Mamili lang ng isa sa 3 mga barahang ito. Hindi mo kailangan pag-isipan ng matagal at bubuksan ko na ang mga cards. Yan ang reading ninyo. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next hulahuan.